Part 6, Celeste POV, Present Day. Nagising ako dahil may balasubas na nagbukas ng kurtina at direktang tumama sa akin ng sinag ng araw. Nagtakip ako ng unan sa mukha dahil nasisilaw ako at ang sakit-sakit ng ulo ko. Celeste, bumangon ka na riyan. Sigaw nito sa akin. Pam, please, may hangover ako, sabi ko at ipinikit ang mata ko. Hinila niya ang comforter na nakabalot sa akin. Alam mo ba anong pinaggagawa mo kagabi? Otomatiko akong napabangon dahil sa tanong niya. What the hell happened? Alam ko naman na nasa wisyo pa ako nung umalis si Vincent habang umiinom ako sa bar counter. Did I cry out loud? Nagbasag ba ako? Anong iniisip mo? My manager asked me. Naihilamos ko sa mukha ko ang mga palad ko. Pam, ano na namang ginawa ko? I feel irritated kasi ang sakit na ng ulo ko at sa way pa ako tignan ng manager ko ay parang napakalaki ng ginagawa kong kalokohan. Ha? You wouldn't believe it if I tell you, sabi nito at umupo sa couch sa harapan ng bed ko at nag-cross arms. Ano nga? Well, partially, siguro kasalanan ko dahil nag-standby ako. Pero kasi naman Celeste, may sparks talaga kayo ng asawa mo, no? Anong sinasabi mo? Si Vincent? Umalis na siya, di ba? OMG. Sino pa ba? May nauna ka pa bang naging asawa? Grabe, susunduin na sana kita kaso nagwala-walaan ka sa entrance. Tapos grabe, ang lakas nung dating nung in-level niya yung sarili niya para magkapantay kayo. Para akong nanonood ng K-drama. Ang gwapo-gwapo ni Mr. President. I'm so dead! I'm so dead! Nagwala ko sa harapan ni Vincent. Celeste Madeline, I cannot believe myself. Ano kayang pinagsasabi ko dun? May nasabi kaya ako? Aba, malay ko Madeline, iinom-inom ka riyan. Pero malas mo lang dahil yun ang dahilan ng pag-inom mo ang nagka-spot on sa'yo. Pero girl, grabe, bagay na bagay kayo. Feeling ko, sa Malacanang ka dapat matutulog dahil binuhat ka niya. Kung hindi lang ako umepal, syempre yung sumaya ka. Sabi nito at tumawa. Pero ako mismo, hindi ako magawang matawa. Hindi ko lubos maisip kung paano ako pinagtatawanan ng Vincent na yun ngayon. Nakakadismaya ito. May photoshoot ako that day pero parang lutang ako at hindi ko namalayan na matatapos na ito. Ano kayang itsura ko sa mga picture ko? Magkaibang industry pa rin naman ang politics and showbiz, diba? Though connected, pero parang pinagdidikit kami ng tadhana ni Vincent. Utang na loob, kupido, ilang taon mo na kaming pinaniniwalang magkakatuluyan kaming dalawa pero hindi naman pala. Durug na durug pa ako, Cupid. Huwag ka nang mag-round 2 pa. That's a wrap, Celeste. You're a goddess. Thank you for doing this. I know we just got back, but I just want to thank you for accepting to be your cover. Sabi ng chief editor ng Philippines Women Magazine na si Seth. It's actually my pleasure, Seth. Sabi ko, kahit pakiramdam ko, wala naman talaga akong ginawa dahil napakasabaw ng utak ko. Please do send me that photo. Keep it private. I really appreciate it. Oh, sureness. Bakit kasi hindi mo na lang din ipapublish yung shot na yun? That tattoo is awesome. Name ba ng boyfriend mo yun? Mabilis akong umiling at ngumiti. Let's just say that name belongs to someone I truly love. Sabi ko bago ngumiti. He smiled also at mabilis siyang nagpaalam sa akin nang tinawag siya ng photographer. Someone I love more than my life. I said in a very low tone. Lumapit sa akin si Pam. Sinuot niya sa akin ang coat ko dahil naka-skin tone glittery fitted dress na ako kung saan naka-reveal ang likod ko. Are you tired? Iniisip mo pa rin ba? You are pretty occupied. So, totoong maladyosa ka sa shot mo pero I know you personally and I know you're not okay. Sabi ni Pam. Matangkad sa akin si Pam ng kaunti kaya sinandal ko ng palambing ang ulo ko sa balikat niya. Thank you, Pam. I'll be okay. Sabi ko. Dito lang ako kapag handa ka nang magsalita, makikinig ako. Thank you, Pam. Sabi ko at niyakap siya. Maddie! Napalingon ako nang tumawag sa akin and there he is, handsome as ever. Primo, you're back!
Sabi ko at mabilis na nayakap ito. Twin brother siya ni Pam. Pakiramdam ko ay magkamukha sila kung hindi lang transgender itong si Pam. Gumagwapo ka, dati ko rito. Totoo naman kasi, Pam and Primo are just 4 years older than I am. Primo kinda has the look of Gale ng Hunger Games. He is also a supermodel and may business siya ng wine at alak. Gumagwapo nga pero hindi naman siniseryoso, he said. And hindi ko alam kung saan nanggaling yung kaba sa dibdib ko nang magkatitigan kami. What the hell? 1 taon mahigit lang siya nung umalis to work on his business pero pakiramdam ko may mga pinagbago siya at hindi ko alam kung saan nanggaling ang munting kilig na nararamdaman ko sa mga biro at tingin niya. Pinagsalubong ko ang kilay ko pero mabilis niyang kinurot ang pisngi ko kaya sinamaan ko siya ng tingin. Primo, ayokong maging sister-in-law itong si Celeste. Ilang taon ko na siyang inaalagaan tas ikaw palang aasawahin. Sabi ni Pam. I really like her, Paco. Natawa ko nang tinawag niya sa real name si Pam. Ramdam na ramdam ko ang paghinga ng malalim ni Pam. Alam mo, mamili ka kung sisipain kita pabalik sa US or kusa kang aalis. Ganda-ganda ko, binibwisit mo ko. Sorry na, my little sister Pamela. Sabi na lang ni Primo and I just look at them. Kambal sila pero Primo is a very responsible person. He treats Pam na parang mas nakakababata at babaeng kapatid niya talaga. He often jokes na crush niya ako pero looking at him na mas mag-mature at naging gwapo. Parang ako yata ang nagkakakrush sa kanya. I shook my head. Kung ano-anong iniisip kong pagod na siguro ko at itagdag mo pang Vincent na iyon. Ano bang ginagawa mo rito? Hindi ka pa dumiretso sa bahay? Sabi ni Pam dito. Well, I need a date. Sabi nito at tumingin sa akin. Date? Para saan? Tanong ko. You'll know when you get there. You'll be surprised. So, what do you say? Please, I need one para hindi ako maboard dun. Pagyaya nito sa akin. That's okay naman pero ganito ang suot ko. Sabi ko. That's okay. Lagi ka namang maganda sa kahit anong suotin mo and pasok lang din naman yan sa event dahil evening dinner naman siya. Hinarap na ako ni Pam to bid goodbye. Pupunta raw muna siya sa bar to find a boylet. Tara na? Tanong niya. Tumango ako at ngumiti. Iginaya niya ako papunta sa kotse niya. Napaka-gentleman. Binuksan niya ang tugtog at nagkataon yun ang favorite naming kinakanta pag nag-road trip kami. Sabay lang kaming kumakanta habang nagmamaneho siya. Natapos na yung kanta pero napalingon ako sa gawin niya at nakita ko nakatingin pa rin siya sa akin at nakangiti. Hoy! Primitivo Colson, anong tinginan yan? Pang-aasar ko rito. Celeste, mahal kita. Tila huminto ang pagtibok ng puso ko dahil sa sinabi niya, ay shit, did I just got a confession? Anong sasabihin ko at ano bang nararamdaman ko? Joke lang, Bigla nitong pagbawi at tumawa ng malakas. Pwisit ka talaga kung ano-anong sinasabi mo. Sabi ko at hinampas siya. I wanted to see your face and I did not feel. It's just that I have a feeling na baka gusto mo rin ako. Sabi nito at diretsong tumingin sa daan. Hoy, ang kapal ng mukha mo. Hindi kita gusto. Sabi ko. At bakit pa ako nagsastutter? For Pete's sake, si Primo lang yan, Celeste. Bumaling ulit siya sa akin pero this time, seryoso na ang mukha niya. Joke nga lang. Huwag ka nang magalit. Alam ko naman na hindi ka pa nakaka-move on dun sa dati mong asawa. Napalunok ako at nawala ang ngiti ko. I never told Pam about it dahil natatakot ako na pagalitan niya ako before but Primo found out about it when he saw my wedding ring. I denied it at first pero what's the sense? I just told him na I was married before pero hindi ko naman sinabi kung kanino. Huh? What makes you think na hindi pa ako naka-move on sa kanya? Sabi ko and I faked a smile. If you already have moved on, then I'm pretty sure na binuksan mo na sana ang puso mo sa iba. Hindi lang ako handa. Sa loob ng 4 na taon ha? Ewan ko sa'yo. Basta ako, naka-move on na ako sa kanya. Whatever. Ano bang pangalan niya nang ma-search ko? Baka mas gwapo pa ako. Sabi nito at tumawa. Sira ulo ka. Huwag mo nang hanapin. Matagal naman na siyang wala sa buhay ko. Sabi ko. He's a douchebag for believing you cheated on him.
The only thing that bothers me is after all, siya ang dad ni Maddox, sabi nito. Kinagat ko ang labi ko. Ang marinig ang pangalan ng aking anak ay palaging isang heartbreak para sa akin. Let's visit Maddox. Malapit na ang death anniversary niya. I smiled at Primo. He knows about Maddox too and he often comes with me pag bibisita ako nung dumating siya dito sa Pilipinas. Namimiss ko na yung anak ko. Napalingon ako sa kanya at tumawa naman ito. Well, nagpa-practice lang ako. Siyempre, ako magiging stepdad niya. Hoy, Primo, sisipain na talaga kita riyan, sabi ko rito. Sa susunod na sasabihin kong mahal kita, totoo na talaga, sabi nito and he winked on me. Natulala ako ng bahagya. We're here na, Maddie. Hininto niya ang kotse at lumabas sa driver's seat at umikot para pagbuksan ako ng pinto. Nung makalabas ako, inabot niya ang susi niya sa valet at doon ko lang na-realize kung nasan kami. Ang daldal kasi ni Primo and I didn't pay attention sa daan. Bakit ako nandito? Sa lahat ng lugar. Bakit sa Malacanang Palace? Ito ang teritoryo ni Vincent. Muntik na akong tumalikod at magmadaling sumakay ng kotse only to find out na wala na yung kotse. Bumaling ako kay Primo. He gave me a confused look. I smiled. A fake one. Pisit talaga. Ang husay mo, Celeste. Did you forget anything sa kotse? Tanong ni Primo. Umiling lang ako. Kill me. Primo offered his arms and wala akong option kundi kumapit dahil feeling ko nanghihina ang tuhod ko. Nakapasok na kami ng Malacanang. While we are walking sa malaking function hall, ano bang ginagawa natin dito? Bulong ko kay Primo. There's a lot of press people, may mga kapwa-artista akong nakikita, politicians, at sandamakbak na security personnel. Sorry, I forgot to tell you. Ako ang supplier ng mga wines and foods events para kay Mr. President, sabi nito. Just before we enter the main function hall, may sumalubong sa amin and helped me remove my coat at tanging yung suot ko na lang kanina ang nakikita. I'm comfortable and okay with my dress dahil hindi itong unang beses kong magsuot ng ganito sa isang party. Dapat pala, pinagpalit muna kita, sabi ni Primo kaya tinaasan ko siya ng kilay. Mapapolitician, artista, at halos lahat ay nasa iyong tingin. Why do you always have to be this gorgeous? Tumawa ko at hinampas siya. Bulero, sabi ko. Mr. President, tila huminto ng literal ang puso ko nang sabihin iyon ni Primo at nakangiting tumingin sa likod ko. Ayaw kong humarap. Pero ramdam ko ang titik niya at hindi ko alam kung feeling ko ba or totoong sakin siya nakatingin. Naramdaman ko ang paglapit niya at marahan naman akong iginiya ni Primo paharap. Nagtama ang paningin namin ni Vincent pero mabilis akong yumuko. Good evening, Mr. President, mabilis kong sabi. Nagulat ako nang walang magsalita sa kanila. Iniwasan kong tignan si Vincent at bumaling kay Primo who awkwardly smiled at me. Happy birthday, Mr. President. Nakangiting pagbati ni Primo rito kaya mabilis naman na kumunot ang noo ko. Teka, anong birthday? Hindi naman niya... Mabilis akong tumingin kay Vincent. Thanks, Primo, as always. I am impressed sa trabaho mo. Hindi ko maiwasang makipagtitigan kay Vincent. Birthday? Hindi niya birthday ngayon. I'm pretty sure of that. Naramdaman ko ang marahang pagbangga ni Primo sa siko ko as if asking me to greet the President. Happy birthday, Mr. President. Sabi ko na lang. Thank you. Walang emosyon nitong bate. I brought her tonight as my date, Mr. President, but you don't have to worry. I'll make sure to still do my job and ensure that everything goes smoothly. Ani ni Primo. Vincent nodded at him bago tumingin siya sa akin saglit. I don't see any emotion pero pakiramdam ko, ramdam ng sino mang titingin sa aming dalawang tensyon. Enjoy the party. Pagsabi nito ay tinulukuran niya na kami. Sungit? Hindi ko maiwasang masabi. Primo chuckled. He's always like that, but he's a really cool guy. Baka nagkatampuhan lang sila ni Miss Selena. Bagay na bagay talaga sila. Sabi ni Primo. Pinigilan ko ang sarili kong mag-roll eyes dahil sinabi niya. I saw Selena came in from somewhere and went to Vincent and gave him a kiss on the cheek at mabilis na nag-abot ng regalo. Vincent smiled at her pero hindi ko malaman kung anong meron sa sarili ko
Pero bigla akong nalungkot. Nakakalungkot pala talagang makita na yung isang tao na pinangarap mong makasama habang buhay dati tapos ngayon iba na ang kasama. Hindi pa nga yata talaga ako nakakumove on ng husto. Maybe I was over the fact na hindi kami para sa isa't isa but I am not over him. After all, siya pa lang naman talagang minahal ko ng gusto. Sir! May nagmamadaling lumapit sa amin ni Primo. Sir, nagka-problema dun sa mga incoming additional delivery ng wine natin. Nabangga raw sila at nabasag ng lahat. Hindi enough ang alak na dala natin to last the whole night. Damn it. Napahawak sa noo si Primo. Maddie, aayusin ko lang to. Maybe I'll help on picking up the new set. Would you be okay here? Isasabay na kita pa uwi. No, it's okay. Katext ko kanina si Pam. Sabi niya nearby lang daw yung bar niya. I'll ask her to pick me up. Sabi ko. May pag-aalinlangan sa mga mata ni Primo. Are you sure? Tanong nito. Sure na sure. Sige na. Nagmamadali kayo, diba? I'll be okay. Sabi ko and I kiss him on his cheeks at tinulak na siya palayo sa akin. Go na. Ngumiti siya sa akin. Text me or I'll call to check on you later. Sabi nito as he was walking away. Nag-wave na lang ako sa kanya. Hindi sinasadyang makita ko ang seryosong pagkakatingin sa akin ni Vincent. Damn. Nakita niya ba yung paghalik ko kay Primo? It's normal. I often do that to my friends in Paris. Pero, teka, bakit kailangan ko mag-explain? Tumalikod na lang ako sa kanya. Makauwi na nga. Nilabas ko ang phone ko and I was about to call Pam nang may humarang sa daan ko. Nagtaas ako ng paningin dahil hindi hamak na mas matangkad siya. Mr. Bautista, magalang kong pagbati rito. Remember, siya yung producer ng Top? Celeste, I'm glad you're here. And di ba sabi ko sa'yo Francis na lang? I'm just 35. Feeling ko tuloy yung tanda ko na. Sabi nito. Lol, akala ko talaga mid-40s na siya. Ngumiti lang ako sa kanya. Francis, sorry kailangan ko na umalis. Samahan mo ako kahit saglit lang. Sige na please. Sabi nito. I mentally rolled my eyes pero ganito sa showbiz kahit ayaw mo. Dapat lagi kang maging mabait kung hindi ay may laban sa iyong mga tao. Okay, sige, saglit lang. Sabi ko. Great. Masyado maingay dito. My private bar counter si Mr. President and since he is my close friend, I am allowed to go there. Let's go. Naglakad siya at sumunod ako. Isang shot lang at uuwi na ako kahit mag-taxi or grab pa ako. Sasabihin ko na lang may LBM ko. Bisit na matandang to. Pumasok kami sa isang room. May nakaharang na guards pero pinapasok siya. Pagpasok namin sa loob ay namangha ako dahil may bar counter nga doon at may server at napakaraming alak. Halos lahat mamahalin. Ito na bang cabin ni Vincent? Umupo ako sa bar counter at tumabi naman sa akin si Francis. Nag-serve ng alak yung bartender. Inunom ko agad yun. Doon ko lang din napansin na amoy alak na si Francis. Grabe, ang ganda mo talaga sa personal. Sabi nito while looking at me intently. I just fake a smile. Paano ba ako makakaalis dito? Paano ko ba ipapasok ang LBM act ko? Panay ang refill ng bartender ng alak kaya iniinom ko na lang ulit. You know what? I can give you more than just being the host of Top. Sabi ni Francis at sumandal sa bar counter. I'm a big hit sa network na may hawak sa'yo kaya I can make you a superstar. Sabi nito at lumapit sa mukha ko kaya napalayo naman ako. Mr. Bautista, anong ginagawa mo? I told you to call me Francis. Napalakas ang boses niya. Sir, wag kayong sumigaw dito. Pag-awat ng bartender. Kaming tatlo lang ang nasa loob ng room na ito. Mabilis na hinawakan ni Francis yung shot glass na animong ihahampas sa mukha ng bartender pero huminto siya midway. Nakita ko yung takot sa mukha ng bartender at nakaramdam na rin ako ng kaba. Tatayo na sana ako pero mabilis akong hinawakan sa braso ni Francis. Bibitawan mo ako! Nanginginig kong sabi rito. Tinignan ako nito ng masama at muling bumaling sa bartender. Don't you know who I am? At kung gaano ako kaklose sa presidente? Malis ka rito ngayon bago ko basagin to sa mukha mo. Pagbabanta ni Francis. Tumingin sa akin ang bartender at pakiramdam ko maiiyak ako dahil parang nagpapaalam siya sa akin. Umiling-iling ako pero mabilis itong umalis. Nagpupumiglas ako kay Francis. Hinatak niya ako patayo at marahas na itinulak kaya tumama ang likod ko sa bar counter. Kaya may mga nagbagsakang bote galing sa ceiling. Pero hindi ko na napansin dahil natatakot ako sa kanya.
Please, stop Mr. Bautista, sabi ko. Nag-start nang magbagsakan ang luha ko dahil sa takot. Call me Francis, sigaw nito. Francis, nanginginig kong pagsunod dito. There, that's more like it. Ang sarap sigurong pakinggan yan kapag nasa kama tayong dalawa. Mas hinigpitan niya ang pagkakahawak niya sa akin. I closed my eyes nang makita kong papalapit siya sa mukha ko para halikan ako. Pero mabilis ako napadilat nang may malakas na humila palayo kay Francis at tumalsik ito kung saan. Pag-angat ko ng tingin ay nagulat ako nang makita ko kung sino ito. Si Vincent iyon. He looked at me for a brief moment pero mabilis siyang lumapit at itinayo si Francis ng hawak sa kwelyo. Hey Vincent, sabi ni Francis at tumawa pa. Sorry, nakalimutan kung may party ka. Alis na kami ni Celeste. Pasensya ka na. Alam mo naman, nagkakatuwaan kami. Really? It doesn't look like that. Sinapak ni Vincent ulit ito at muling itinayo. Teka Vincent, bakit ba nagagalit ka? Hawak ni Francis yung ilong niyang dumudugo. Tingin ko ay nabali ang ilong niya. Vincent looks so mad. Nakakatakot siya. Tanda mo ito Francis. Ipatong mo muli ang iyong mga kamay sa aking asawa at dudurugin ko ang bawat buto sa iyong katawan. Sabi nito at muling sinapak si Francis. Sandaling parang hindi nag-process ang utak ko. Binitawan niya si Francis at dahan-dahan siyang lumapit sa akin. Hindi siya nagsalita pero kinuha niya ang kamay ko at doon ko lang na-realize na dumudugo pala ito. Kinuha niya ang panyo at marahang binalot ang kamay ko. You're shaking, sabi nito. I tried to stand still pero ramdam ko ang kaba. Ayos lang ako. Tinignan niya ako. Bakit parang hindi ka nagulat? On what? Sagot ko. Ang weird ko talaga lalo na pag magkalapit kami. That I called you my wife. Sagot nito. Napalunok ako and looked back at him. There was never an annulment. Sagot ko sa kanya. Ngumiti lang siya. Pero kinakabahan talaga ako dati pa. Nabobother din ako na hindi niya naasikaso ang annulment namin. Maybe dahil naging busy siya sa politics. Nagulat ako nang may mga nagmamadaling PSG ang pumasok sa room na iyon. Ang bartender na tinakot ni Francis kanina. Mr. President, are you alright? Sabi nung pakiramdam ko ay head security niya. Bumaling sa kanya si Vincent. Ako nga, bumaling yung head security sa akin na tila ba dapat ay wala ako dun. We'll bring you to our headquarters for questions. Sabi nito sa akin at mabilis akong hahawakan sana at pupusasan. Pero mabilis na humarang si Vincent sa pagitan namin kaya nabitawan ako nito. Nasa likod ako ni Vincent at confused na nakatingin sa kanila. Hands off, sabi ni Vincent. Mr. President, kailangan nating magtanong. Take your hands off away from the First Lady of the Philippines. Oh shoot! Ano na kayang mangyayari? Pilit yata inilalapit ng tadhana si Vincent at Celeste. Ano kaya ang kahihinatnan ng lagi nilang pagkikita? Abangan sa mga susunod na kabanata.